Excuse po sa mga reporters today, nag-prepare po ba kayo ng quiz? And paano nyo po ikakandak yung quiz if ever? Start na po tayo. Sige, Beth. Kaso ay nag-echo lang ang iyong audio. Start na po. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yeah. Para naman po sa lesson 15 na i-discuss ay ang lesson po ito is 7 environmental principles and law. So, ang learning objectives po natin is recognize the 7 environmental principles, enumerate the importance of each principles and laws, appreciate the role of education in sustaining the preventions of Mother Earth. So, ang 7 environmental principles, the 7 environmental principles or core messages are an encapsulated explanation of environmental phenomena, issues, and problems, while science of ecology reveals the intricate relationship among living and non-living components of the environment. The EP captures this relationship as easy to remember slogan. At the same time, they served a behavioral guide so that each person may do his or her
part is preventing further deteriorations of the environment. It is not enough to know the science of nature. Environmental protection must be a personal commitment. So, meron po tayong 7 environmental principles. First is balance balance of nature. So, dito po sinasabi is, meron po tayong 7 um, environmental principle. First is balance nature, diversity, interconnectedness, change, material cycles, fitness, and stewardship. So, first is nature knows best. Sinasabi dito na this principle is most basic and fact encompasses all the others. We have by nature rules. We must not do against natural processes. If we want to ensure a continuous supplies of resources, nutrient cycling or the biochemical cycles illustrate the perfect orchestrations of processes that yields organisms that needs for food and metabolic function. Nature has built-in mechanism to maintain balance, a phenomenon known as hemostasis, the ability of nutrients conduciveness of the environment for growth and reproductions and the feeding relationship that exists among organisms serve as control population and ecosystem processes interference in this process have caused ecological. So sinasabi dito na napakahalaga ng pagpapatuloy ng supply ng yaman ng ating kalikasan. So DNA farming mechanisms na na para mapanatiling balance yung mga nasusupply pang yaman sa atin. So halimbawa na lang pag dumadami na ang mga hayop sa ating ecosystem, maaaring bumaba ang pagkain ng mga hayop na pwede siyang mag-cause ng pagkagutom at saka pagkabawas ng populasyon or mga pagkamatay ng mga uh, hayop, ganon. So, sa madaling salita, kung gusto nating mas maayos na kalikasan, kailangan nating respetuhin at mapanatilihin balanse ang natural na process ng ating kalikasan. So, next is, all forms of life are important. So, each organism perform a fundamental role in nature. When we lose any species, we are breaking one bond in of life. Although extinction is natural, the normal rate in the past has been around one species per century. These nature ways of allowing for ecosystem adaptations, the rate of loss is small enough for the community of species to fill the gap some way or other nowadays with human activities who are losing species at the rate of one day. So, all forms of life are important. So, sa ngayon po, may mga aktibidad na ang mga tao tulad ng deforestation at mga populasyon. So, nawawala tayo sa mga species rate na nababawasan ang species rate natin bawat araw. So, halimbawa na lamang ng pagkawala ng palaka or na mga palaka, nababawasan sila. So, maaaring dumami ang populasyon ng mga insekto. So, doon, parang tayo din yung maaapektuhan. Kasi pag nabawasan ng species nga, mas may mga side effect pa ito or mga bad disadvantages na magdudulot nito sa atin. So, kaya yon mahalaga na masustain natin ang mga species na meron tayo. So, next is everything is connected to everything else. From the community or organisms association with one single tree to the community is an ecosystem to processes among ecosystem to the global community of life and air, water, and land that support it.
The interactions are intricate and far-reaching. No phenomenon can be considered isolated. So, halimbawa na lamang halimbawa na lamang ng sa puno. So, ang puno ay nagbibigay sa atin ng supply, kagaya na lang ng, malam mo, sa mga prutas, ganyan. Nagbibigay siya sa atin ng mga supply. So, ibig sabihin, pag hindi natin inalagaan yung punong yon, may possibility na hindi na tayo makakuha um, ng parang natural resources natin sa kanya. Parang hindi na tayo makakakuha ng yung sources ng pagkain na binibigay niya sa atin. So, pag nawala yon, tayo rin mismo yung maapektuhan. So, everything is connected. Yan. So, next is everything changes. Nature is constantly changing, but the changes are like coordinated symphony. Changes in the environment cause changes in plants, which are accompanied by changes in animals and microorganisms, etc. Cyclic, linear, and random changes describe the process in nature. Problem arise when human ways accelerate, inhibit, or introduce alien changes. So dito may tatlong changes, ang cyclic changes, linear changes, and random changes. So, sa cyclic naman ay yung paulit-ulit, and linear patuloy-tuloy, random hindi tiyak. So, sa cyclic, halimbawa na lamang ng panahon. Ang panahon natin is nagtatag-init, nagtatag-ulan, so yon. So, sa linear naman is yung halimbawa na lang sa ilog. So, patuloy-tuloy siyang minsan lumalalim yung ilog. So, sa random changes naman, kagaya na lang ng mga sakuna na nararanasan natin, kagaya ng lindol, bagyo, yun. Yun yung mga nararanasan natin. Tapos naman, next is, everything must go somewhere. The environment, air, water, and land has the ability to observe waste and cycle them to become useful resources. But if we don't manage waste properly, it either becomes a nuisance or a poison. Furthermore, it does not go back to the resource cycle. So, sinasabi dito na uh, ang mga basura, kailangan natin siyang i-recycle ng maayos. Kasi, kagaya na yan, nagbagyuhan. So, pag tayo tapon ng tapon, hindi natin alam kung paano uh, itatapos siya ng tama. Ano siya, bumabalik din yan sa atin. So, tayo din yung naaapektuhan. Yon. Next is, ours is finite earth. Non-renewable resources are finite in amount. Renewable resources are finite in the rate at which they can be renewed. The absorptive capacity of environment is likewise finite. We must honor this limit if we are not to turn this richly blessed earth into wasteland. So, tulad ng mga langis at mineral, ay may mga dami at hindi na ito mababawi kapag naubos. So, ang renewable resources naman, tulad ng tubig at mga puno, maaari natin siyang ma-renew. Ngunit may hangganan lamang ang bilis pag nag-renew ulit siya. So yun, may limitasyon din ang kakayahan ng kapaligiran natin. Kung hanggang saan lamang ito kakayanin kapag hindi na siya parang nagfa-function ng ayos, di na siya nababalik pa ulit sa dati. Next is, nature is the beautiful and we are steward of God's creation. So sometimes there is no other
practical reason why we should protect a piece of nature except that it is beautiful. Take a sunset of Manila Bay or in any seashore in seashore in Western Philippines. Sorry. It is a breathtaking and inspire the heart to sing God's praises. Kawasan Falls in Cebu or any of our strong waterfalls that shout of the omnipotence of the Creator. Blocking the view of such majestic sights should not be allowed. The grand experience should not be denied anyone. The landscape and seascape are the reflections of Lord's majesty, just like the myriad of plants, animals, insect, bacteria, fungi, which are each one unique and serve a purpose in the web of life. For practical and spiritual reasons, we should preserve and conserve nature for the enjoyment of the coming generation. So minsan wala nang parang dahilan para protektahan ng ibang bahagi ng kalikasan, kundi ang kagandahan nito. So halimbawa na lang ng yun nga sa mga sunset, yan. So hindi dapat hadlang ang tanawin sa mga ganito kamanghamanghang tanawin. Ang mga tanawin ito kagaya na yan na ginawa ng ating God ay dapat ay nasa sa atin din kung paano natin yan i-treasure. So, nasa sa atin pa din kung paano natin aalagaan ang kalikasan na meron tayo. Yon. So, nasa sa sarili natin kung paano natin ano pa yung meron tayo sa ating kalikasan para yan din sa susunod na mga henerasyon na pwede pang makinabang ng likas na yaman. So, yan. So, next is the important environmental law. Yan. First is Republic Act 9003, a Logical Solid Waste Management Act of 2000. In partnership with stakeholders, the law aims to adopt a systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program that shall ensure the protection of public health and environment. The law ensures proper segregation, collection, storage, treatment, and disposal of solid waste through the formulation and adaptation of the best eco-waste products. So, ang layunin ng batas na ito ay sa mga basura kung paano ang wastong segregation ng mga basura at kung paano bahahatiin ang mga biodegradable at non-biodegradable. So, isinusulong din ito ng maayos na sistema ng koleksyon. So, kagaya sa atin, merong mga schedule kung anong araw kukuhanin yung mga basura. So, ang batas nito ay naglalayon magbigay ng edukasyon sa pagsasanay sa komunidad sa pamamagitan ng mga seminars, workshop, para mas mapalawak din ang kaalaman natin sa pamamahala ng basura. So, next is the Republic Act 9275, Philippine Clean Water Act of 2004. Sorry. The law aims to protect the country's water body from pollutions from land-based sources, industries and commercial establishments, agriculture and community, household activities. It provides for comprehensive and integrated strategy to prevent and minimize population through a multi-sectorial and participatory approach involving all the stakeholders. Dito naman is about sa mga water. So, nagtatakda ang pamantayan para sa kalidad ng tubig upang matiyak na ligtas ito para sa mga tao sa ecosystem.
na nagsisilbing proteksyon ng ating mga tubig. So, ang halimbawa is kinakailangan ng mga pabrika na mag-install ng wastewater treatment facilities bago itapon ang kanilang mga effluent. So, ang responsibilidad din ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang regular na pagsusuri ng kalidad ng tubig sa mga ilog at lawa. Kung saan isasagawa din ang periodic water quality testing at mahalaga rin ang partisipasyon ng lokal na komunidad na sa pagpapatupad ng batas. So, halimbawa na lamang sa mga barangay na nag-organize ng clean up drives upang mapanatiling malinis ang katubigan. So, layunin ng batas na ito na itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng malinis na tubig at kung saan ang mga paaralan ay nagsasagawa ng seminar sa tamang pagtatapon ng mga chemical at mga basura. So next is Republic Act 6969 Toxic Substance, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. The law aims to protect the country's water body from pollution. So ito is parang din kanina. Yung para lang din siyang kanina. So dito naman sa batas na ito is naglalayo na protektahan ang kalikasan at kalusugan ng pampubliko mula sa mga nakakalason na substances. At nagdudulot ito ng mga hazardous at nuclear waste. So, layunin ng batas na ito na maiwasan ang polusyon sa lupa, sa hangin, at sa tubig. So, sa pamamagitan at pagtutukoy ng regulasyon at pamantayan upang tamang mapamahala ang ganitong uri ng basura. So, halimbawa is kinakailangan ng mga industry na sumunod sa patakaran sa tamang pagtatapon ng kanilang hazardous waste upang maiwasan ang mga contaminations sa mga anyong tubig. Next is Republic Act 8435 Agriculture and Fisheries Moderations Act of 1997. So it establishes that Department of Agriculture together with other appropriate agencies. Excuse. May question lang si sir. Sabi dito, tingnan nyo mabuti ang nangyari sa bansa natin gawa ng bagyong Christine. Lagi na lang ba tayong magkakaroon ng relief goods? Wala na bang magagawa ang gobyerno para sa mga nararanasan natin na baha? So, Jared, what do you think daw? Wait lang. I think there's so much more the government that can offer than giving relief goods to the people, because it's not the government. I mean, hindi gobyerno yung hindi wait lang ulit. I think may magagawa pa ang gobyerno sa nararanasan nating baha. Hindi lang relief goods. Kailangan lang natin talagang mamili ng maayos na leader para maipatupad or maipa-implement ng maayos yung mga dapat gawin or yung mga disaster mitigation na gagawin natin para ready tayong lahat sa mangyayaring mga sakuna. Yun lang po. Okay, thank you, Jackie. Yan, si Ashley naman daw po. Po ng mic.
Nag-echo lang. Thank you. It's actually, ikaw daw po, ano kung masasabi niyo dun sa question is, Miss Canlobo, excuse po. So, na-extend ako dito taga-basa. Yan, sabi po ni yun pa. Sa akin naman po, though maganda po yung mga programs nila na magbibigay po sila ng relief goods every time po na nagkakaroon ng mga bahaan, nagkakaroon po ng kalamidad. Kaso nga lang po, yun po kasing pamimigay nila is masyado pong magastos para sa budget ng Pilipinas. So through proper governance, proper projects, proper programs, and also yung pong mas maaayos na activities po ng pamahalaan, and also yung pagsisimula po sa mga sarili ng mga politiko, through that po mas maiiwasan po natin yung mga ganitong kalamidad. Though hindi po natin siya maiiwasan, mas mababawasan lang po natin yung damages, and also yun pong epekto po nung calamities, at marami maiiwasan po natin yung pagkakaroon ng injuries, accidents, and also worst pa po ay yung mga pagkamatay po ng ating mga kababayan. Yun lang po, sir. Thank you. Okay, Miss Christina, you may continue na daw po. I would like to inform you lang na naka-off mic ka pa. Thank you. Okay na po. Saan tayo? Go back to Sa agriculture and fisheries. So, layunin ng batas na matugunan ang mga hamon ng agrikultura at mga pangingisda. Lalo na sa mga pagdudulot ng mga pagbabago ng klima or kaya sa mga hindi tiyak na panahon. So, halimbawa na lang sa isang region ay madalas tamaan ng bagyo. So, dapat iakma din ang mga programa para sa pagtatanim at sa pangingisda sa tamang panahon at sa uri ng mga pananim o isda na mas matibay sa ganong kondisyon. So, next is Republic Act 8749, Clean Air Act of 1999. These moves are for an effective air quality management program that will mitigate the worsening problem of air pollution in the country. So, nagdalayan naman ito na mapanatiling malinis ang hangin sa Pilipinas. So, sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, so halimbawa na lang is magsasagawa ng mahigpit na emissions standard para sa mga sasakyan. Nag-uutos ito para mabawasan ang polusyon mula sa mga usok. So, ang mga lumang sasakyan na hindi nakakatugon sa pamantayang ito ay maaaring hindi na payagang makabiyahe. So, bukod dito, ang mga lungsod na may mataas na antas ng polusyon tulad ng Metro Manila ay itinataguyod ang zoning laws upang limitahan ang mga industriyang may mataas na emissions sa particular na lugar. So, next is Republic Act 9512, National Environmental Awareness and Education Act of 2008.
This promote national awareness on the role of natural resources in economic growth and the importance of environmental conservations and ecological balance towards sustained national development. So dito, kagaya natin sa mga school natin, merong mga nagsasagawa ng um, national environmental awareness week. So yung mga paaral na yun is yung mga nagko-coastal clinic, ganyan. So yun, may mga school na batas na ito is nagparang layunin ng mga ahensya ng gobyerno, paaralan, at mga komunidad na magsagawa ng mga programang pang-edukasyon tungkol sa kapaligiran. So, yun. Kagaya ng sa mga school nga natin, kagaya sa mga dati nating school. Yan, yung mga YESO, yan, mga nagsasagawa sila ng mga cleaning sa iba't ibang lugar. Ganun. So, last is Republic Act 9513, Renewable Energy Act of 2008. It promotes the development, utilizations, and commercializations of renewable energy sources. So, ito is naglalayong isulong ang paggamit ng mga renewable resources sa Pilipinas. So, pangunahing layunin nito ay mabawasan ang pagdepende sa fossils, fuels, at protektahan ang kapaligiran. So, halimbawa na lang ay ang mga kumpanya na nagtatayo ng mga solar power plant at ang mga insentibong ito ay nag-uudyok sa mga negosyo na mamuhunan sa mga proyekto gumagamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, at hydropower. So, ang batas na ito is layunin na mapadali ang proseso sa pagkuha ng mga permits para sa mga renewable energy projects. At sa ganitong paraan, mas mabilis na maiisakatupad ng mga proyekto na makakatulong sa pagbuo ng malinis na enerhiya. So, yun, sa kabuuan, ang Republic Act 9513 ay tumutulong sa pagbuo ng isang mas sustainable at malinis na kinabukasan para sa lahat. So, that's all for the lesson 15. Thank you po. Thank you, Miss Balotos. May questions po ba? Meron po bang may question or may pinrepare ka bang quiz or something? Meron. Send ko mamaya. Ayan, sige. Sasando niya. Sir, nandito pa ba si sir? Pwede na po bang continue na po sa next lesson?